fasting. Ayan, sige po, tayo po lahat ay magsilayo. Magandang gabi po sa lahat ng nandito, and maraming salamat po na ang bawat isa ay nakikiisa po dito sa tinatawag po natin prayer and fasting. So ito po, higit po ito sa basta pagsusulat ng mga prayers. I pray na nakalagpas na tayo dun sa ganong klase ng pamamaraan ng pag-aayuno. So welcome po sa ating sa World Central Ministries 2025 Prayer and Fasting. And ngayon po yung ating first day. So dito po dun sa manual po na meron tayo, yung PDF copy po. Pero yung mga nag-request po, bibigyan po kayo. So meron po tayong iba't ibang uri ng fasting na ginagawa. Pero yung nakasunod lang kasi dito is 3. Pero meron pa rin po mga iba't ibang klase. Una po yung tinatawag natin complete fast, yung hindi ka po talaga kakain. Yun. Ito, partial fast. Example, meron kang 1 meal, gano'n. And then, yung isa is yung tinatawag natin selective fast. Example po nun is yung halimbawa, gulay lang kakainin mo, o kaya soup ka lang, o kaya liquid ka lang, gano'n po. Actually po yung complete fast, nakalagay po kasi dito liquid fast, pero actually ang complete fast is walang tubig. Ganun po kasi ginawa ng ating Panginoong Jesus. For 40 days, wala siyang tubig, wala siyang solid. So yun talaga yung complete fast. Which is medyo parang hindi siya kinakaya natin. So kaya napunta lang doon yung liquid fast. Yung selective fast din po, meron po kasi mga pagkakataon na meron tayong medication. May sakit tayo. So, hindi tayo pwedeng mag-fasting. So may mga ganun po tayong condition. Pagka ganun po, ang ginagawa po ng iba is tinatanggal nila yung mga halimbawa social media, ganun po yung paraan ng pag-fast nila. Pero ang bottom line lang naman po dito, kaya po tayo nag-aayuno or nag-prayer and fasting, is para mawala po yung mga distractions. Ang isa kasi, or parang anything na nakakahinder sa atin para maging priority o number 1 ng ating Panginoon. Ayan. So, sa gating ito, maaari po natin palakpakan yung ating Diyos na buhay kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos na makasama sa ganitong gawain. And I pray na mas lalo pa natin siya makilala sa mga dadating na araw, lalo na sa prayer and fasting na to. Sige pa, tayo lahat po ay manalangin. Hallelujah Jesus, Hallelujah Father. Panginoon, maraming salamat po, Almighty Father, for this very wonderful evening na pinagkaloob niyo po sa aming magkakapatid na sama-sama po nandito sa gabi ito para ikaw po ay purihin at pasalamatan. Ngayong gabi din po na to, Lord, sa aming sama-sama na pag-aayuno, pag-prayer and fasting, Panginoon, dalangin po namin na tunay nga pong mahanap namin ang iyong presensya. Na ikaw yung makita namin, ikaw yung marinig namin, mas lalo pa po kami mag-soak sa iyong mga salita, mababad sa iyong mga salita, higit ka namin ma-experience, Panginoon, na yung mga bagay, Panginoon, na nakakapigil sa amin para makita ka, yung mga distractions, Panginoon. I pray, God, that by your power, Lord, ang lahat po ng ito ay magapi, mawala, at mawala ng kahit na anong kontrol, kapangyarihan sa aming buhay. Tunay nga na ang iyong salita, Panginoon, ang siyang maging sword ng bawat isa na nandito, O Lord. At ang dalangin ko po, Panginoon, na ang aming buhay po ay tunay nga na mag-surrender, magpasakop po sa inyo, Panginoon, at tayuan namin ang inyong mga salita. Sa gabi ito, dalangin namin na ikaw yung marinig namin, Lord. Gamitin mo lamang po ang bawat isa, O Lord God, na magsasalita, Panginoon, mula po sa akin, patungo din po sa aking mga kapatid na mamaya po ay kami po ay mag-sharing, O God. Dalangin namin, Lord, na ikaw yung marinig namin, Lord. Na kami po instrument lang, channel lang po, ikaw ang laging may taas, ikaw ang aming makilala, O Lord God. At Lord, we are really praying for a deeper and more meaningful relationship sa inyo po, Lord God. Salamat po, Panginoon, ang banal na Espiritu nawa ang manguna sa amin sa gabi ito, Lord God. At kami po ay maging spirit-led, Lord.
Lord. Magpagamit po kami sa banal na Espiritu, Lord God. Sumunod po kami sa inyong kalooban in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaari na po umupo ang bawat isa. Sa gabi nito po, bilang pasimula, last Sunday po, ang topic natin, actually 2 Sundays na po na ginawa ni Teacher Jason, na ang taon po kasi na ito yung tinatawag natin na Year of God's Perspective. Ayan. So, ang layunin natin sa taong ito ay matutunan natin. Ay, dito na lang po na. Salamat po. Thank you po. Yan. So, yung 2025 po, ang dalangin po talaga ng bawat, lalo na po, ng bawat isang nandito, Lord God, na ang dalangin po ng bawat isa na nandito, lalo na po ng mga leaders, nung nakaraan po kasi namin Leaders Convergence, hindi po kami doon basta nagpabadlang po sa dagat. Ayan, hindi po kami nagbabadlang sa dagat. Yun lang naman po yung na-post namin, pero nag-aral po kami doon, and yung na-topic nga po namin is yung year 2025. So yung year 2025, ito po yung tinatawag nating year of God's perspective. Sabihin nyo nga po, God's perspective. Ayan, so God's perspective po tayo. So, ay sayang hindi pala ako nakapag-illustrate, pero minsan, habang itong God's perspective na to, I think, una ko itong narinig or napag-aralan during one of our service din po, kung saan yung leader namin, nagpakita siya ng isang lupa. Ayan. So, pinakita niya yung picture ng isang lupa. So, parang pag tinignan mo siya, maliit lang siya na lupa. Ganun. Sabi niya, tignan niyo nga to, anong masasabi mo dito? Sabi namin, ganun, ito ay isang lupa, ito ay isang matabang lupa. Gumaganon-ganon pa kasi kami dahil baka may kinalaman sa Word of God. Sabi, sino yung mga nagnanais na, sino dito yung nagnanais na makamtan tong lupa na to? So, it's a small pot lang po yung nakikita namin. So, syempre kami, bibo lang, atas lang kami ng kamay, ganyan, sige, gusto namin na bakit, ganyan. Wala kami masagot. Hindi namin masagot kung bakit namin nga talaga gusto. So, parang iba sabihin, pwedeng taniman, pwedeng ganito. And then, yung zoom nyo na talaga, zoom lang po kasi yun. Then, nung pinakita nyo na yung picture, ang picture po nito ay isang napakagandang bundok. Tapos yung kitang-kita mo yung, pag nandun ka sa tuktok, kitang-kita mo yung magandang tanawin, yung ulap, ganyan. And yung mga nature lover, mas lalo silang nagsabi na, gusto ko yan. Kasi gusto ko talagang ma-experience yan. Alam niyo po, you see, sometimes ang nakikita lang ng perspective natin ay maliit na bahagi. Kung bakit nangyayari yung mga nangyayari sa buhay natin, maliit na bahagi lamang po madalas yung ating nakikita. So kaya ngayong taon na to, ang nais na ng Panginoon na gawin sa church natin, sa bawat isang nandito, ay magkaroon tayo ng perspective or lenses mata na kagaya ng Panginoon. So magiging possible lang po yun kapag nagkaroon po tayo ng communication sa ating Panginoon. Sa pamamagitan, para tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita at ng prayer. Kapag tayo ay nananalangin, nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. And on the other side, isang paraan para marinig naman natin ang ating Panginoon, syempre most especially is yung pagbabasa ng Biblia. So, kaya napaka-importante na magbasa tayo ng Bible. So, kapag nagpa-fasting tayo, ang isa sa gini-give up natin ay pagkain. Ayan. So, sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita sa Matthew, diba? Hindi lamang sa pagkain nabubuhay. Diba? Hindi lamang tayo sa pagkain nabubuhay, kundi sa bawat salita na mumutawi o nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon. Kasi kahit anong gusto mong mabuhay ka, kung hanggang dito na lang talaga ang sinasabi ng Panginoon ng buhay mo, hanggang dito na lang talaga. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kapopular, kung hanggang dito na lamang talaga ang buhay mo, hanggang dito na lamang talaga. 1. Number 2, buhay ba talaga yung na-experience mo ngayon? Dahil ang totoong buhay ay tunay na buhay kapag
makakonect ka sa source ng buhay. And that is under God. So kailangan nakakonect ka sa God kasi kung hindi ka nakakonect sa God, hindi yan tunay na buhay. Hindi mo pa na-experience ang tunay na buhay kapag wala ang ating Panginoon. Kasi walang ibang source ng life. It is not the money, it is not the fame, the popularity, it's not the resources, it's not the relationship. Real life begins at the source of life, and that is the God. So yun po. Kaya naman po, pinag-pray natin na talagang makita natin ano ba yung nais makita ng ating Panginoon. Kasi kapag ganun po yung nangyari, magiging tama yung prayer mo. Diba? Sabi sa Bible, at lagi natin itong kinukot, I believe yung God will give the desires of your heart. So ngayon, pinangahawakan ko to every time sa prayer and fasting na kung ano yung gusto ng puso ko, ibibigay ng Diyos. Pero, nabago. Kasi, heart is deceitful. Na-realize ko, hindi pala lahat ng gusto ng puso ko ay yun talaga yung gusto ng Panginoon. So, na-realize ko, hindi ko nakikita yung unang verse. Ang unang verse is, delight yourself. Ang unang salita doon na focus is, God will give. So it is not me who is giving God. God, this is my list. No. Nakalagay kasi doon that if you will delight yourself in the Lord, kapag nag-e-enjoy ka kasama ang Panginoon, so it talks about relationship. Pag may maganda kang relationship sa ating Panginoon, suddenly, it is not you who is giving the desires to your heart. Ang Panginoon na nagbibigay ng desire sa heart mo. At kapag galing sa Panginoon yung desire, sa Panginoon din manggagaling ang lahat ng provision. Dahil binigay niya yun eh. So, pag yun yung desire na binigay sa'yo ng Panginoon, lahat ng provision na kailangan mo, strength, yung peace, yung comfort, yung resources, lahat yun ipagkakaloob ng Panginoon. That's why, God's desire will be your desire. Kasi walang ibang source ng desire mo, hindi ang Diyos. Hindi ka nakatingin sa kung ano-anong distraction kasi ang perspective mo ay nasa Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesus, sabi ng Bible tungkol sa ating Panginoong Jesus, fix your eyes to Jesus. Kasi kapag hindi mo finish yung mata mo sa ating Panginoong Jesus, iba't ibang perspective ang makikita mo. Lalo sa panahon ngayon na napakaraming distractions, napakaraming voices, alin doon ang galing sa ating Panginoon. So ngayon, sa pagsisimula ng ating hangarin na yung perspective ng Panginoon yung magkaroon tayo, ang una nating pag-aaralan sa araw na to sa day 1, ayan. So una-una po sa lahat, nailista nyo na po ba yung mga prayers nyo? Yun. So I hope that you already list your prayers. Kasi ang ganda kayang balikan na yung mga panalangin mo dati nangyari. So napakasarap balikan. Kaya ano po, talagang parang ini-encourage ko po ang bawat isa na isusulat niyo po. At mag-keep po kayo para makita niyo lang, mabalikan niyo lang yung promises na pinapad ng ating Panginoon. So ito po, basahin po natin Exodus chapter 3 verse 7 to 8. Nandito po yun sa ating manual. Ang title po ng day 1 natin ay Backstory. Sabihin nyo nga po, Backstory. Ayan. So ngayong gabi na to, balikan nyo yung mga nangyari in the past. Ayan. So kung hindi nyo po siya kanina masyadong napag-aralan, mamayang gabi po, pwede nyo po siyang pag-aralan. Hindi naman po yung ating dahilan kaya tayo nag-meet sa gabi ito. Pwede niyo po siyang balikan mamaya. So, dito, ang layunin ng unang araw na to, again, God's perspective yung target natin po. So, ang layunin ng unang araw natin is magbalik tanaw. Ayan. So, pwede natin dito gamitin yung kasabihan na ano daw yun, ang di marunong lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan. So, yun. Pwede natin itong gamitin. Ito, na magandang balikan yung nakaraan. Masakit man yan or masayang alaala. Napakasayang balikan ng kahapon. Dapat natin balikan ng kahapon. Una, sa masayang alaala,
tayo ay nagkakaroon ng hope and encouragement. Diba? Na once in my lifetime na experience ko ang mga bagay na to. Once in my lifetime, sinagot ng Diyos ang panalangin ko ito. Balikan natin ang mga alaalang yun. Maganda rin balikan natin yung mga panahon na nagkamali tayo. Na nagkaroon tayo ng mga failures, na nagkaroon tayo ng mga rejection. So dito sa Exodus chapter 3, verse 7 to 8, babasahin ko. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila. Naawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeo, Hateo, Amoreo, Perizeo, Hiveo at Jebuseo. So actually, sa pagbabalik na lang natin dito sa mga Israelites, actually ang unahin natin doon is yung panahon na nagbigay ang ating Panginoon, ang ating Diyos ng pangako. Ayan. So, alam ko ang bawat isa dito ay may pangakong pinanghahawakan. Galing sa Diyos. Di ba po? Kaya nga po minsan meron tayong mga life verses. Kasi pinanghahawakan natin ang lahat ng ito. Actually, halimbawa sa mag-asawa, pinanghahawakan natin yung pangako ng ating asawa na till death do us part. Di ba po? Kaya, for better or worse. Kaya laban lang. Kasi hindi lang tayo magkasama sa saya. Hanggang sa... Oo, di ba? So, ay, sige po. Ay, sige po. So, for better or worse. So, ngayon po, balikan natin yung unang-una yung mga pangako ng ating Diyos sa atin. So, sa gabing ito, sa araw na to, sa pag-prayer and fasting mamaya pag nag-meditate kayo, balikan niyo yung mga pinangangawakan sa inyo na pangako. Okay? Even sa parents nyo. Di ba may pinangawakan kayo na pangako ng parents nyo? Kaya sobrang importante na magandang communication. Na kapag sinabi kasi ng magulang mo na ganito, pinanghawakan natin yun. Halimbawa ako po, hindi talaga sana sinabi ng magulang ko na paaralin ako. Kaya hindi ko na po yun pinanghawakan. Ako na po yung kumilos sa sarili ko. Kasi nga, hindi naman sinabi ng nanay at tatay ko na paaralin ko nila ako. Pero ako po, nagbigay ako ng pangako sa mga kapatid ko na pagtatapusin ko sila. Kaya yung tatlong kapatid ko po, nagtapos. Pero hindi po yun dahil sa akin. Dahil po yun sa Diyos. Hindi po talaga dahil sa akin. Ganun pa man, that's why it's very important for us to have a good communication. So God has a very good communication towards us. Tama po ba? Lahat ng pangako niya nakalista. Walang tawag dito yung, wala siyang, hindi siya may tumalikod sa kanyang mga pangako. Pangalawa, ang Diyos ay faithful. Ang Diyos ay tapat. Nakalagay po sa Bible. Character po ng Diyos ang pagiging faithful. Anong mangyari? Magiging faithful po siya. Hindi po siya pwedeng maging unfaithful. Kahit tayo ay unfaithful, ang Diyos ay faithful. Siya ay magiging tapat po para sa ating lahat. Kaya naman sa araw na to, gaya ng mga Israelita, balikan natin yung pangako sa atin ng ating Panginoon. Number 2, balikan natin yung mga ginawa sa atin ng ating Panginoon. Una natin balikan yung mga answered prayer. Pangalawa natin balikan, ano-ano na yung mga ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Ayan. So, dito makikita natin na ang Diyos nangako na dadalhin ang mga Israelita sa lupa pangako. So, ang isa sa ginawa niya ay tinanggal niya mula sa pagiging alipin. Kasi hanggang alipin sila, hindi sila makakarating sa promised land. Hindi sila makakapunta sa lupang pangako. So makikita natin doon lahat ng miracles ng ating Panginoon. So ano yun? Example, yung mga plagues. Yung para lang mapakawalan sila, nagpadala ang Diyos ng iba't ibang klase ng plagues or salot sa lugar na yon. Pangalawa, yung paghahati sa Red Sea. Walang nakakagawa nun, ang Diyos lang talaga. At bumalik siya nung mga panahon na hinahabol sila,
nagbalik na yung pagkakahati sa dati. So, ibig sabihin, hindi na talaga kayang habulin. Nung past, o yung sa atin naman ngayon, kasalanan. So, yung mga kasalanan, tinulungan tayo ng Panginoon na maiwasan in the past, huwag na natin yung balikan. So, kagaya ng mga Israelita na yon, hayaan na natin silang malunod doon. So, hanggang na lang sila. Ganun pa nga, makikita natin na gaya ng mga Israelita, kahit na ang dami na nila nakitang miracle, pangalamin miracle na ginawa ng Panginoon, yun yung example mo, yung mga salot, saan ka makakakita ng mga ganong bagay? So ikaw, isipin mo, ano yung mga bagay na ginawa sa'yo ng Panginoon na ang Diyos lang talaga ang may kakayahan? Ilang beses tayong pinagaling ng Diyos. Ilang beses na yung mga pangangailangan natin sinagot ng Diyos. Hindi ba galing sa ating kakayahan ng Diyos? Ilang panahon tayo niligtas sa mga aksidente, sa mga sakuna. Ito yung isa, yung kagabi nung natulog ka, na ngayon buhay ka pa. Diba umasa ka sa Diyos na bukas mabubuhay ka? Umasa ka sa Diyos kasi nangangarap ka pa eh. Nagplano ka pa eh. Diba? Diba? Nagkatuloy ka pa bukas. Alam mo ba, nabuhay ka pa bukas? Pero nagplano ka, umaasa ka kasi sa Diyos. Umaasa talaga tayo sa Panginoon. Balikan natin lahat yun, napakagandang balikan. So, ngayon, bukod doon sa mga yun, matututo kasi tayo doon. Ngayong araw na to, marami tayong pwedeng balikan, marami tayong pwedeng matutunan, pero ito yung parang gusto kong maiwan sa inyo sa gabi ito. Na sometimes, may mga nangyayari sa buhay natin, may mga pinakikita ang Panginoon sa buhay natin. May mga nais ang Panginoon na matutunan tayo sa buhay natin. Pero dahil wala tayong perspective ng Panginoon, hindi natin natututunan at hindi natin nakikita. Isipin mo ang mga Israelites, ilang beses na silang sinagip ng Diyos, ilang beses na silang niligtas, tinulungan. Kapag mainit, may cloud para malamig. Kapag malamig, may fire para mainit at at the same time, ligtas sila sa mga hayop, nakikita nila yung dinadaanan nila. Pag wala silang makain, bumabagsak lang ang pagkain. Pag wala silang mainom, suddenly, meron lang silang makikita na maiinuman nila. Pero ano yung ginagawa ng mga Israelita? Ayun. Ilang beses tayo nagre-reklamo sa isang araw. Ang init naman. Ang ano naman. Nakakalungkot lang na mas marami pa yung reklamo and negative na sinasabi natin kaysa sa papuri sa Panginoon. Diba? So, di na tayo natututo. Ayan. So, bakit ang isang tao ay paulit-ulit na nagkakamali? Bago tayo mag-iwali-wali na yung gabi na to, ito yung pag-aanuhan natin mamaya. So, dyan sa mga prayer request nyo, tingnan nyo, bakit hindi pa siya nasasagot ng ating Panginoon? Hindi meron tayong mga bagay na ginagawa na paulit-ulit, hindi natin binabago, pero nag-e-expect tayo na mababago yung outcome. Halimbawa, nais mo talagang maghain ng orange juice. Pero nung nagtitimpla ka, ang tinitimpla mo ay tubig lang at sugar. So sabi mo, nung nagtitimpla ka, tubig, sugar. Bakit kaya ganito to? Hindi kulay orange. Pero yung design ng heart mo, orange juice, kinabukasan pa ulit-ulit na, ginagawa mo same pa din. Kapag nakita ka kaya ng ibang tao, anong iisipin sa'yo? Stupid! Foolish! Hala, nakakatawa naman ito, nag-expect ng orange juice, pero araw-araw, ang tinitimpla lang sugar. Alam niyo po ba na ganun tayo sa Panginoon? Na sometimes nagre-request tayo ng ganito, nagre-request tayo ng ganyan, pero pareho-pareho at paulit-ulit naman yung ginagawa natin. So, ngayong kami na to, para maiwasan natin ang mga ganyang senaryo, pag-usapan natin yung mga madalas na pagkakamali ng isang tao, kaya paulit-ulit yung ginagawa niyang pagkakamali, or paulit-ulit yung mga failures niya. Na parang hindi tayo matulad sa mga Israelita, na dapat sana 40 years,
naging more than 400 years. At ang worst doon is hindi lahat sila nakarating. Hindi lahat ng nag-attempt na makapunta doon ay nakarating. Yan. So, tingnan mo yung mga prayer mo, mararating mo ba? Ikaw ba yung tamang tao para din sa prayer mo? Nagpe-pray ka ng 4 million, eh yun ng 20 pesos or 100, 1,000 mo, hindi mo ma-manage. Tapos nagre-request ka talaga ng 4 million, nagre-request ka ng house and lot, eh yung bahay mo nga ngayon, hindi mo pa maiayos. Diba? Nagre-request ka ng mga mas maayos na bagay, yung ilang tokador mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa maiayos. Sample ko ba yun sa sarili ko? Kaya hindi po ako nangangarap ng bahay at kahit ano. Wala mo na po ako yung nire-request sa Panginoon. Totoo po. Kasi naisip ko Lord, hindi ako karapat-dapat. Pinapaayos ko na lang muna sa Lord yung character ko. Minsan naghahangad tayo ng kayamanan. Hindi lang po sa pera, no? Iba't ibang klase ng kayamanan. Pero minsan, kaya hindi pa nangyari kasi unang-unang pinapayaman ng Diyos yung character natin. So, una muna tayo ini-increase ng Panginoon sa character natin. Kaya ngayong gabi na to, doon tayo mag-focus. Okay po. So, isipin mo ano ba yung mga bagay na paulit-ulit na nangyayari sa buhay nyo, kaya hindi kayo makarating dyan sa goal nyo. Okay. Nung bata po ako, may mga goals din po ako. Yan, sinusulat ko siya sa pader. Sana marating ko itong mga, mahilig po kasi ako mag-travel. Nililista ko lahat ng mga lugar na gusto ko mapuntahan. Sabi ko, Lord, sana marating ako itong mga lugar na to. Tapos mukha akong pera. Nililista ko, Lord, sana magka-3 million ako. Tapos, syempre, mapangarapin ako sa pamilya. Lord, sana magkaroon kami ng up and down na bahay na ganito, 4 ang kwarto, ganyan. Yung pala, 2 kwarto pala, hindi ko na malinis eh. So, ngayon, yung mga pangarap ko po na yun, nakalista po siya. Lalo na napanood yung war room. Parang feeling ko pag ginamit ko siya, magkakaroon ka pangyarihan, matutupad eh, no? Parang, instant na mangyayari siya. Pero na-realize ko ngayon, kaya hindi sa akin binigay din kasi hindi ako yung tamang tao para mag-handle ng mga yun. So, hindi pa pala ako ready that time. Pero that time, naaano ako sa Panginoon, parang dahil nagsiserve ako kay God, parang na-entitled ako. Nasabi ko, bakit yung mga ibang nagsiserve meron sila nang ba't ako wala? There are times na gusto ko nang mag-quit as a servant ni God dahil yung tinitignan ko yon na sila meron tapos ako wala. Parang unfair naman ni God. Pero na-realize ko, may mga tao nakapalibot sa kanila na somehow nag-help sa kanila to achieve that. Wala ako nun. So, mayroon silang mga circumstances na nag-help sa kanila, hindi ko na-experience yun. So, hindi talaga maganda na nakatingin ka lang sa isang perspective na meron ka. Meron din ako mga mindset na nakaka-frustrate. Unang mindset ko, bakit pag masaya ako, expected ko na sa mga susunod na araw magiging malungkot ako. Pangalawa, every time na nag-iipon ako, lagi may something. Yung something na yung makukuha na lahat ng iniipon ko. Wala. Alam niyo po ba na dahil ganun hindi na ako nag-ipon? Ngutang na lang ako ng umutang. Ayan. Kaya sa nakatulong ng asawa ko sa akin eh. Lahat sinasanla ako eh. Grabe na ubus na lahat ng gamit natin. Pero nag-expect ako ng change. Nag-expect ako ng change but I have the same mindset. So, ganun. So, ngayon papag-aaralan natin yun. And by the way, lahat po ng mga, dalawa lang po yun na marami ako mga wrong mindset before, dalawa lang po. Una na-realize ko, ang totoong joy, hindi siya galing sa circumstances. Whether I failed, whether na-fail ako, na-reject ako, nagka-mistake ako, I can still be happy. I can still be joyful. Because joyful is a gift. Isa siyang regalo. At kailangan ko lang siyang kunin mula sa ating Panginoon Diyos. I have to be connected sa ating Panginoon. Kahit anong ma-experience ko, I can still be happy. Meron pa rin akong reason para maging masaya. Meron pa rin akong reason para mag-worship, mag-rejoice sa Panginoon. Kasi ang kaligayahan, galing siya sa Panginoon. Hindi siya galing sa circumstances. Yung happiness, happen as it happens. But joy, the happiness, kasi it happens and then you feel happy. Kaya pala, ganun ako dati.
sobrang saya ko sa susunod, malungkot ako kasi doon ko pala siya binabase. I base on the what happens. But now I am not basing, I am receiving. So kahit ako mangyari, na-reject ako, ano naman? Baka may ibang mas magandang binibigay, hinahanda ang Panginoon. Kasi nakikita ko na yung perspective ng Lord eh. Baka kaya windows ng Lord kung door na to kasi meron siyang door na i-open. Nagkaroon ako ng mistake, okay lang. Ginising ako ng Diyos na yung araw na to, may hope pa. Mababago pa. May magagawa pa. So, nabago talaga, pangalawa. Hindi pala yun, every time na may maiipon ako, may matinding gastos, hindi pala totoo yun. Unang-una gastador talaga ako. Yun pala talaga. Yung marunong mag-budget ng pera. So, I learned, yun ang una akong tinutukan. Paano ko iba-budget yung resources na meron ako? One. Number two, hindi pala totoo yun na pag nag-ipon ako, ganoon. Hindi, it's not ganyan. Kailangan pala, yung pagmamanage mo ng resources mo, galing sa Diyos. Siya ang magsasabi sa'yo kung saan mo ilalagay yun. Example, one time, meron akong extra money. Nagpadala na ako sa Philippines. Nasa OFW pa ako, nasa ibang bansa. Nagpadala ako sa Philippines ng pera. May allotted na po kasi ako eh. Kunwari, ang sahod ko is 10K. May allotted na ako na 2K sa family ko. Thank you sa asawa ko kasi inaalaw niya. Hindi kasi lahat ng asawa ko ganito. No? So, nagpadala na ako sa magulang ko. Ngayon ganito. Yung 1,000, talagang sinabi sa akin ng Lord, dito ko siya ibigay. Oo, dito. Dati nasa Dubai pa ako. Sabi ko, yung 1,000 na to, bibigay ko na lang siya sa Sister Harvest of Water. So, diba, tapos, nagpadala ako. Sabi pa nga sa akin ni Cindy, 10,000 po, ninang yung pinadala mo. Sabi ko, hindi, sobra na zero, 1,000 lang na. Sabi ko, pero by God's grace, malay mo ba yung araw, makapagpadala talaga ako ng 10,000 sa church na to. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, pasensya ka na, yun talaga yung kaya. Pero, bago ko pinadala yun, balik tayo. Bago ko pinadala yun, nag-chat yung nanay ko. Baka may extra ka dyan. Nandun na siya. Hindi ko pa siya napapadala. Sino ang pipiliin ko? So, sino pipiliin ko? Hinanay ko na nag-aas ng extra o yung doon na talaga nakalagay yung pera ko. Hindi dahil sa church yun it's not because of that, but the Lord already put the desire in my heart to put, na doon ko ilagay yung pera na yun. So, gano'n na nangyari, doon ko pinadala. Buhay ba naman din ang nanay ko na ngayon? So, makita natin ang tulabay na church. Pangalawa, one time, meron akong pera, may isang ka-church po, no? May isang ka-church. Binigyan niya ako ng I think 15,000 pesos. So, oo. Nag-serve lang ako ganito, ganyan na. Tapos inabutan niya ako ng 15,000 pesos. Hindi naman ako nang hihingi. Sabi ko, kung ano ako nanihirasan. Pero sabi niya, gamitin niyo po siya sa pag-share ng gospel. Ngayon. So, I am so blessed, no? Kasi sabi niya, gamitin niyo po yan sa pag-share ng gospel. So, kailangan ko din po talaga ng pera kasi mahirap lang po kami. Ako sa Dubai. Nasa Dubai po ako na. And then, ito na, yung nanay ko nag-chat. Kailangan daw niya talaga ng pera. Kailangan daw niya ng 10,000 pesos. Kasi para sa tatay ko. Kaya lang, yung na-receive ko na pera, sabi sa akin, gamitin ko siya sa pag-share ng gospel. Na-share ko na to, pero I really love this story. Anyway, ang nangyari po doon, hindi ko po siya binigay sa nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, Nay, may po-provide ang Panginoon. And then yun nga, after 1 week, nag-chat nga yung nanay ko, na kwento ko na to, alam ko, nasabi nga niya, may nagpadala daw sa kanya ng mga pera. Galing sa mga classmate, di nga daw yung mga kakilala yun, galing daw sa classmate ng tatay, galing sa niya. Pinadala siya at ang total na nakuha niya ay 27,000 pesos. You see, may nakaalat na si God. Pero kung yung dating karakter ko pa rin yung nangunguna sa sarili ko, paulit-ulit lang yung mistake na magagawa ko. And yung ibang sinisharean ko ng gospel, sila dati before, yung iba sa kanila, sila yung mga tumutulong sa akin
nagpapadala sila ng something para hanggang ngayon na makapagpatuloy ako sa pag-share ng gospel. At hindi po ako talaga nangihingi. Ang Diyos po talaga yung nagbibigay tulong. At ganun din po sa lahat ng Diyos. Alam ko po, Diyos po yung nagbibigay sa inyo. So, you see, may mga minsan nangunguna tayo sa Panginoon at ito po yung pag-aaralan natin ngayon. So, unang-una, kaya po paulit-ulit yung ginagawa natin is number one is lack of self-awareness. Kaya nga po, sobrang ganda ng tinuro sa atin ni Teacher Jason na lagi natin isusulat. Una, lahat ng mga, yung room for improvement. Ano yung room for improvement mo? And then number two, ano na yung mga improvement mo doon? So kung meron kang nagawang something na maganda, i-check mo na siya. So, napakaganda nung sinabi ni Teacher Jason na yun. That's why I always also check myself. Sinabi din yan kahapon ni Sis Del, yung na lagi daw po nga po natin na i-examine yung ating sarili. So yun, kahapon sa aming Bible study, na-mention din po siya ni Sis Del. So sabi dito, tingnan mo yung root cause. Bakit ka paulit-ulit na nag-feel doon? Tapos dapat maiwasan mo na yon, and then ano yung mga pattern mo or habits na nagko-contribute sa failure mo na yon. Number 2 po ay fixed mindset. Yung mindset mo, yung pa rin mindset mo hanggang ngayon. O gaya ng, di ba yun yung mindset ko dati? Ang mindset ko dati, every time na makakaipon ako, magagasta siya. Pero hindi pala totoo yun. Kasi nung pinakita sa akin ng Diyos yun, na may kaparaanan siya, may mga ways siya na hindi ko alam, that time actually, nung nasasabi na ko na kailangan niya ng pera, naghahanap ako ng extra job. 12 hours na nga yung ano ko. Naghahanap ako talaga ako ng sideline. 12 hours na nga ako nagtatrabaho. Naawa siguro yung sa akin, kawawa naman itong anak ko na ito, gusto ko sumideline. Alam niyo ba na lahat ng mga sideline ko na yun, hindi sila nag-guess, gagawa lang ng PowerPoint, mga ganun lang siya, pero hindi sila nag-guess sa akin kasi gusto ng Diyos magpahinga ako. Pero meron palang paraan ng Diyos. So yung mindset ko na yun, nabago siya. Na hindi pala lahat ng pangangailangan, ako yung kailangan mag-solve, opo at mag-provide. Hindi lang po yun sa pera ha. Halimbawa, may kailangang tao doon. Hindi automatic ikaw lang yung pupunta doon. So, itry mo din na mag-disseminate ng work or mag-delegate ng work sa ibang tao. So, example lang po yun. So, ano po kaya yung mga mindset natin na dating-dati pa nating mindset na hindi pa natin nababago ngayon na baka panahon na para i-align siya sa Panginoon. Lahat ba ng mindset na meron tayo, naka-align ba siya sa salita ng Diyos? Kasi ang i-fix lang daw natin is yung mata natin sa ating Panginoong Jesus. So let us check all our mindset and see alin po ba dito yung align at hindi align sa ating Panginoon. Number 3, poor planning. Ayan. Kaya sobrang importante po ng prayer and fasting kasi sa prayer and fasting, mapaplano din po natin. Base sa pinagpipray natin sa Panginoon. Kasi di ba nga kung meron tayong sinasabi na-mention ko din po ito kahapon na bago ka magpatayo ng bahay, check mo muna yung cost. Kaya mo ba talaga? In short, bago ka pumasok sa isang transaksyon, bago ka pumasok sa isang desisyon, check mo muna kung kaya mo. Noong nakaraan, nag-uusap po kami ng asawa ko, sabi niya, pwede na tayong bumili ng isang sasakyan. Oo, na bago. Pero wala po talagang desire yung heart ko na bumili kami ng bagong sasakyan. Kasi unang-una, wala naman po kaming parking. Wala po kaming parking lot. So, ganun po, i-check mo po muna. Pangalawa po, hindi po, kahit po kaya ko siyang magbayad ng hulugan po na bahay, ayan, hindi ko po siya magawa. Pero kaya ko po siya, masusustain ko siya, I think, kaya ko siya. And meron din po, kung baga po ika-cash ko siya, kaya ko na siyang i-cash. Pero hindi ko po siya magawa. Kasi natatakot ako na baka pag sinimulan ko siya, hindi ko matapos hulugan. So isa po yun sa mga parang iniiwasan kong mangyari sa life ko. Dahil na-experience ko na yan
dati, kumuha ako ng hulubang bahay, pinost ko pa talaga sa Facebook. Ang caption ko pa, thank you Lord for the blessing. Asa na yung bahay na yun? Nainit po siya. Hindi po kasi namin nakaya ng bayaran. So dahil po doon, nagtanda po talaga ako na poor planning po siya. So hindi ko po siya ina-apply sa life ko ngayon. Unless makapag-down ako ng 50% at may pera pa rin ako sa bangko na ganun, siguro na hindi kami masi-zero, i-go ko po siya. Pero kung wala po, hindi ko po talaga kaya. Kasi, opo, tsaka meron na po akong past experience na hindi po siya, na naging failure siya. So kung may past experience na ako, naging failure siya, sumakit ulo ko doon. Tapos ang sama-sama ng loob ko kasi yung perang hinulog ko parang nabaliwala ko. Sumakit yung ulo ko kasi lagi yung parang may utang ako sa kanila na kailangan mo nang bayaran, nagpapadala ng notice, na bayaran na daw yung lupa, maiinit daw. Ay sige na nga, i-pilot muna. So, pero praise the Lord po, binigyan naman po kami ng bahay. So ngayon may bayad lupa na po kami. So bayad na po siya, thank you Lord. Nabayaran po namin siya in a year. Compared din sa isa, 10 years na, hindi ko nabayaran, ay hindi pa. 10 taon na nga, ano na lang, hindi mo pa nabayaran. Ganun po. So dahil, kumbaga, natuto po ako doon. So isipin nyo, ano po ba yung mga failures nyo na pwede nyo pang pakakuhaan ng aral. Ayan. Ito po, fear of change. So takot tayo na, four po, fear of change. Takot tayong magbago. Takot tayong mawala sa comfort zone. Ayan. So yung number 5 po, ito po yung parang inaano ko din. Sobrang sarap po nito, yung lack of accountability. Dapat may accountable partner tayo or tinatawag na accountability partner. So yung accountability partner, sila po yung parang pwede nyo kausapin patungkol dun sa mga nais nyo pagawin sa buhay mo. Meron po, kasi po ako po, may character po ako na gustong-gusto ko po talagang maging healthy living. Kaya lang ang problema ko po, hindi ko siya masustay. Kunwari, 3 months, healthy living ako. Tapos, pag medyo gumanda-ganda na yung pangangatawan ko, mag-cheat na ulit ako ng kain. Which is, ngayong taon na to, na-realize ko, hindi po pala siya maganda. So, ngayon po, may mga accountability partner po ako. Sinesend ko sa kanila yung ano ko. Anong tawag, yung timbang ko. Tapos, sinasabi ko, nagpapapray ko sa kanila, halimbawa, may kasalan akong a-attend. Pag-pray niyo ko na huwag ako kumain ng madami. Totoo po, ginagawa ko po yun. Tapos po, sinabi ni Abe, accountability partner ko siya sa pagpapautang. Kasi si nanay po yung nagkausap sa akin eh. Kasi nabuburden, one time, lumapit ako namin, sabi ko, may burden na talaga ako. Kasi si ganito, may 60K na utang sa akin. Si ganito, 10K. Parang ang dami, ganyan-ganyan. Tapos hindi po yun alam ng asawa ko. Alam na niya ngayon, ganyan lang. So, kaya sabi ni nanay sa akin, stop na. Like, totally stop. Kahit di sa kahit magkano, wala ka ng pautangan. Para sarado, ganyan. Ang sa akin po talaga, comfort zone ko yun eh, kasi pinupuri ka, ganito, ganyan. Pero, tinanggal ko po yung comfort zone na yun. Kung sinasabi ng Panginoon, tumulong ka, tutulong po ako. Pag hindi ko po talaga kaya, hindi ko po talaga kaya. So, tinanggal ko po yun, at sa simula, mahirap. Marami ako nakaaway, marami nagsabi, ang yabang ko na, marami ko narinig, marami ako mga kaibigan na hindi ko na kaibigan ngayon, kamag-anak na hindi ko na kamag-anak ngayon. Popular na popular ako dahil ako po ay isang madamot. So, pero po, mas naging at peace po ako ngayon. Kasi na-realize ko yung mga tao na nanatili, sila yung mga totoong kaibigan. Kasi kahit wala silang napapala sa akin, kundi yung kagandahan ko, nandyan pa din po sila. Diba nangyari, wala na ako nakukwenta sa'yo ngayon? Kasi wala na po talaga. Hindi na po talaga nangyayari na namumblema ako sa ganyan. Ayan. So actually marami po, pero ito na lang po yung last na sasabihin ko. Yung tinatawag po natin na, ay sige, dalawa pa. Ito, external influence. Hindi kaya hindi ka nagbabago kasi yung mga kaibigan mo, is kaparehas mo, o yung mga tao na nakapalibot sa'yo ay parehas mo. Diba sabi, birds of
the same feathers flock together. Hindi kaya hindi ka nagbabago kasi sila walang nakaka-encourage sa'yo. So palitan mo yung mga taong nakapalibot sa'yo kung nai-influensyahan ka sa hindi maganda. Eto, last na po, may tinatawag po tayong procrastination. So ano yun? Kaya hindi ka nagbabago kasi pinagpapabukas mo na. Di ba po, yung diet, madalas pinagpapabukas natin. Bukas na lang! Cheat day muna ngayon! Hanggang sa inabot na ng 2025 yung cheat day. Thank you Lord, nagkasumba talaga naman. 3 months na ako hindi nag-exercise kakabukas. So yun po. So, sometimes, baka kailangan gawin na natin siya ngayon. So, yun lang po yung mga ilan. Pero mga dami, dito sa listahan ko, ang dami kailangan kong gawin para magkaroon ng changes in life. At ang pinakamahalaga, kailangan, para magkaroon ng change sa life natin, involve natin si God. Kahapon yung topic namin is we are created in the image and likeness of God. So, paano tayo magiging kahawig ng ating Panginoong Jesus kung hindi naman yung time natin na i-spend sa Kanya? So, kaya naman sa gabi ito, bago tayo magwakas at manalangin, patungkol sa ating prayer and fasting. Hindi kaya yung mga nilista mo dyan na prayer ay hindi galing sa Panginoon? Or hindi kaya yung mga nilista mo dyan prayer, kaya siya hindi nangyayari? Kasi nga, mayroon pang mga karakter na hindi align sa ating Panginoon. O kaya, mayroon ka pang mga hindi natututunan. Kaya hindi pa nangyayari yung mga prayers na yan. Di ba po, grade 1, kailangan pumasa ka bago mag-grade 2, and so on and so forth. Pero pag natapos ka ng college, marirealize mo na yung mga pinag-aralan mo lahat is kailangan mo lang makuha yung principle. Sometimes sobrang dami natin binabasa ng Word of God, pero nakuha ba natin yung talagang gustong sabihin o yung principle na nais ng Diyos na matutunan po natin? So, ayun lang po para sa gabi ito, tayo po lahat ay tumayo para manalangin. Pero mag-groupings lang po tayo ng 20 minutes for the sharing po. Sige po, palakpakan po natin yung ating Panginoon na siya sumasama po sa atin. Hallelujah po. Let us pray. We worship you, God. Hallelujah. Makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa gabi ito. At tunay nga po na ang bawat isang nandito ay nagnanais na magkaroon po ng pananaw, paningin, perspective na nagmumula po sa inyo. Makita namin ang mga bagay, maganda man ito o hindi maganda sa pananaw namin o sa pananaw ng ibang tao. Pero makita po namin ang tunay na layunin at purpose mo kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa aming mga buhay. I pray God na kung meron po kaming mga wrong mindset, mga character na hindi align sa inyong mga salita, Lord, I pray God na makawala kami sa chains na to, makawala kami sa prisoner na to. May you break the chains of the wrong mindset, this wrong character, of the wrong spirit na nasa aming puso at isipan na ngayon. Hayaan niyo po na ang bawat isang nandito ay mababad sa iyong mga salita, Panginoon. Hayaan niyo po na ang bawat isang nandito ay marinig lamang ang iyong mga salita. Salamat po, aming Panginoong Jesus. Salamat po sa inyo sapagkat for you died, Lord, to save us so that we can have forgiveness, Lord God. Salamat po sa iyo, aming Ama, for giving us your one and only Son, and that whoever, ang sino mang pong tatanggap sa aming Panginoong Jesus, Panginoon, ay hindi mapaparusahan kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay na ang kaaway ay dumating to kill, to steal, and destroy, para pumatay, magnakaw, manira. Salamat po sa aming tagapagligtas, aming Panginoong Jesus, na dumating upang kami ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Lord God, I pray na yung
character namin ay maging kagaya ng kawangis ng aming Panginoong Jesus. Upang maging karapat-dapat kami sa mga pinapanalangin namin, Panginoon. And Lord, kung meron man po kami mga panalangin na hindi nang galing sa iyo, Panginoon, tanggalin mo po ang isa sa aming mga puso. Ganun din po, Panginoon, kami po ay nagpapalinis sa inyo, nagpapalinis ng aming mga puso at isipan, Lord. Hayaan niyo po na ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siya magpuno ng iyong mga salita na mag-i-encourage, magpapalakas sa amin po. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan, Lord. At patuloy niyo nawa po kami linisin, O God. Salamat po sa gabi nito, sa pagkakataon na makasama ka at makilala ka pa po, Lord. At sa aming discussion, Panginoon, dalangin ko po na makilala pa po kayo ng bawat isa, O Lord God. Thank you for loving us. Thank you for being with us, Panginoon. In the name of Jesus Christ, this we all ask and pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So mag-group lang po tayo into 4.